Ayan, thank you po sa Wish FM sa hindi pagbibigay ng pahintulot sa kapangahasan ng Post and Pander. For sure, copyright. Akala ko pa Ayan. naman binoycott na natin 'yan. Oo, ano masasabi mo sa message nung kanta ng Points of View? Maganda naman, ganda Ah, naman, and maganda. it's very fitting sa ating ano, sa ating segment na ito. Alam mo kasi, minsan sa relasyon gano'n, 'no? Kasi hindi naman lahat pareho ng nararamdaman at pananaw, 'di ba? Ang Mhm, mag-partner, eh. totoo. Maaaring yung isa seryoso, yung isa naman maaari hindi sigurado sa nararamdaman niya. Mm, Ah, Hindi lahat ng partner makakasundo mo, eh, and good for you kung kayo, maayos, ano? Meron mm, kasing iba-iba ang point of view o pagtingin dun sa pagmamahalan sa isang relationship. Pero at the end of the day, kung kayo man ay magkasama at hindi man nagtatagpo ang inyong direksyon dahil may iba-iba kayong point of view, hindi mo kasi puwedeng ipilit ang sarili mo kung iba ang point of view ng taong mahal mo. And you have to accept that kasi partner mo siya, eh. 'Di ba gano'n, Pat, ano? Oo naman Brad, diyaan nagiging ano yung understanding with each other. Tsaka meron akong nabasa before na hindi lang yung point of view ng mga tao ang kailangan natin tignan. Merong point of view ko sa isang situation or sa isang experience, merong point of view ng bawat tao. Pero iba yung point of view ko sa point of view ng ibang tao and iba rin yung point of view ng truth. So, maaaring yung totoong nangyari or yung katotohanan is hindi parehas dun sa parehong point of view kasi nga magkaiba tayo ng tingin, eh, and iba rin yung katotohanan. So, marami talagang point of view na kailangan mong intindihin sa iba't ibang tao. Correct. At yun kasi ang pangit sa, mga Pilipino kung minsan, Ate alam mo kung bakit? Minsan yung gusto mo maging gusto ng iba. Yung pananaw mo, gusto mo accepted ng ibang mga tao. Na yung gusto mo dapat maging gusto rin ng iba. Hindi po puwede kasing mangyari yun, eh. Halimbawa, nagsalita tayo rito ng point of view natin, ano? Point of view natin 'to, Ate eh. Ngayon merong mga kumokontra. Ba't kokontrahin yung point of view namin yun, 'di ba? Di ang mangyayari diyan, yung point of view niyo, di kokontrahin din namin, magkokontrahan tayo ng point of view. Ang mangyayari, magbabatuhan lang tayo ng salitaan sa isa't isa. Why not let go niyo na lang, point of view namin 'to, eh. Pananaw ko 'to, sa ganitong klase ng sitwasyon, eh. Sabi mo nga, Ate 'di ba, may mga point of view ka, minsan hindi tama sa point of view ng iba. Pero yung bang point of view mo na yun, mali yun, tama yun sa side mo, eh. Maaari mali lang sa'yo kasi magkaiba kayo ng kultura, magkaiba kayo ng kinalakhan. 'Di ba gano'n? Exactly, tamang-tama yun Brad, and mahalaga totoo ka diyan, eh, kasama sa kultura ng mga Pilipino yung hindi natin tinatanggap yung opinions, thoughts, and experiences ng ibang tao dahil iba siya sa na-experience natin. And classic yan diyaan sa MCGI lalo na sa mga members na nasa loob pa. Kasi like sinasabi ko nga sa iba, you may have had a good experience in that organization. Pero ako, I didn't have a good experience. And it doesn't invalidate yung good experience mo doesn't invalidate my bad experience. And I respect that they want to stay kasi yung maganda yung experience nila. Pero they should respect that I want to leave kasi bad yung experience ko. Oo, at hindi nila po puwedeng sabihin, kasi masama kang tao, hindi, eh. Yun nga yung naging experience niya, eh. So, bakit kinakailangan na yung mabuting experiences na nangyari sa'yo, kailangan ipatanggap mo dito sa isang taong naging masama ang experience? Totoo yan, Brad. Ay, totoo yan, kuya. Alam mo ba, kahit sa labas ng MCGI, may friend ako, meron kaming mutual friend. Tapos sabi niya sa akin, kuwento niya sa akin yung mga experiences niya doon sa mutual friend na yun na kesyo, ano daw siya, kesyo, binackstab daw siya, ganyan. Pero yung friend ko na yun, napakabait ng friend ko na yun sa akin. Kahit na sinabihan niya ako na binackstab siya nung friend niya, hindi nag-iba yung tingin ko dun sa friend ko na yun. Kasi sa akin, mabait siya.
pero hindi ko ini-invalidate yung experience niya. I told her, "I'm sorry you had a different version of my friend, pero hindi kasi yan yung version na nakikita ko. Pero I acknowledge your ano, your experience." Ganun lang naman, 'di ba? We need to respect each other's point of view. Yun ang kahulugan nun. Yun yung kahulugan ng salitang respeto. Ang pangit Exactly. kasi sa mga Pinoy, ewan ko kung sa mga Pinoy lang or maging sa ibang lahi man din, ang pangit kasi minsan parang pagka nagsalita ka, ay kokontrahin ka agad nila kasi hindi kumukonporme sa point of view niya. Ba't gano'n? Why not let these people speak kung ano man ang point of view nila? Bakit kailangan kontrapelo ka kaagad doon sa sinasabi niya? Kung sakali mang yun ang point of view niya, ay point of view niya yun, eh, pananaw niya yun, eh. Maaari hindi tama sa pananaw mo kasi magkaiba kayo ng pinanggalingan at ng sitwasyon, gano'n. Parang yung Yes. si EQTV pinapanood ko siya, eh. Marami siyang mga points gusto ko talaga, eh. Kaya actually hindi man ako follower niya, pero nakikita ko yung mga post niya, okey maganda yung point. Pero may mga points siya talagang, "Oops, fault siya rito." Kasi parang, ang sinasabi niya, ay dapat lalo na tungkol sa mga exiters na, dapat daw itong mga exiters auto block na kaagad 'to, teka lang parang hindi yata tayo magkakasundo sa mga punto na yun. May mga punto na talagang magka-clash kayo ano, pero lahat na lang Komo siya sa EQTV lahat na lang binangga mo? Komo siya is MCGI? No, hindi dapat gano'n. Ako at tipat gano'n ang paniniwala ko, eh. Ewan ko kung magkaiba tayo ng point of view rito. Kilala mo si Mon Locson, UNTV reporter? Hindi kasi Hindi hindi ako ano? nanonood ng Oh, UNTV, eh. UNTV, oo. Siyempre pinanonood mo mga CNN saka BBC, 'di ba? Hindi naman. Hindi naman. Ayoko talaga nanonood ng news kasi puro masasamang balita na lang nakikita ko sa news kaya ayokong Oo, nanonood ng news, eh. oo. May post nun si paring Mon Locson, kako ganda ng point niya rito, oh. Tungkol yun sa ano, eh, parang isang waiter tapos nung natatagalan na yung pagse-serve sa kanya parang naiirita siya and then parang nagalit siya ng kaunti and then na-realize niya mali rin yung nagalit siya kasi nakita niya pagod na yung tao, hirap na sa maghapong pagtayo, sa pagse-serve. Maaari gutom ka na, maaari nakakaramdam ka na ng inis, pero try to understand kasi itong mga tao na 'to ginagawa naman nila yung tungkulin nila, eh. It just so happen sobra lang talagang busy. So, nakita ko sa post niya yung understanding dun sa mga taong frontliners lalo na sa food industry. Ang ganda nun, gusto kong i-repost yun. Ano siya, MCGI fanatic siya. Kung mo ba Hmm, MCGI fanatic siya, babanatan mo na kaagad siya? Ako hindi gano'n ang pananaw ko, Tipat, eh. Ikaw? oo. Ako hindi rin naman. Actually, hindi rin ganyan pero minsan kasi, like for example yung kay EQTV nga, merong mga moments sa akin nakikita kasi minsan hindi ko siya fina-follow pero nagpo-pop up siya sa feed ko. So minsan nakikita ko yung iba niyang posts. Tapos kasi sobrang nagalit talaga ako dun sa post niya about blocking and about toxic people. Um, and because of that galit, every time na nakikita ko siya, nati-trigger yung galit na yun sa'kin. So, hindi ko siya meron akong moment na gusto ko siyang i-block, pero pinilit kong hindi siya i-block kasi inisip ko, every time na lang ba na may makikita akong tao na ginagalit ako, ganito na lang ba ako, iba-block ko na lang ba sila ng iba-block, eh, di in-isolate ko yung sarili ko, wala na akong naging I don't know, wala ng tao sa paligid ko. So, tinuruan ako nung galit ko na na ano, na to understand him in his point of view, tapos to see his side na parang kaya niya 'to ginagawa dahil meron din siyang point of view niya. Mm, totoo.
naramdaman ko rin 'yan actually nung yung kay EQTV, kasi si EQTV 'di nag-pop up siya sa feed ko. Ta's nung clinic ko yung ano post niya, napunta ako sa profile niya, tapos yung banner niya is yung pamilya niya. Oo, and I was like, "Oh." Tapos yun, parang nawala ng konti yung galit ko, ta's umalis na lang ako sa profile niya para hindi na ako ma-trigger ulit. Tapos oo, tapos yun lang, parang alam mo yun, sometimes, kailangan mo rin intindihin na tao lang din sila, meron din silang point of view nila, pero ang problema kasi, nagiging disrespectful kasi tayo sa iba, and yun yung nakakagalit, and we should not invalidate those feelings na nagagalit tayo sa disrespect, kasi we do not deserve to be disrespected. Oo, oo, tipat, oo. Yun nga yung point ko na sinasabi kanina na wala raw ako sa ere, hindi pala ako naka-on ng mic. So yung sinasabi ko lang pong point doon, si Ate Liva Otluwig, ano? Nawala daw yung audio ko, sabi ni parang George de la Peña. Yung sinasabi ko nga kay Ate Pat na, ano nga sinabi ko sa'yo, Ate Pat? Yung kapag ano, yung kapag mayroon ka yung mga nakikita mo na nagpo-post na ano, gusto mong sagutin or labanan, nakikita mo Oo, yung ano, oo, yung oo. Yun yung mm, nakita mo. Nakita ko rin yung kay EQ. Nung makita ko yung mm, asawa niya, mga anak niya. Kako, pag inaway ko si EQ, eh, siyempre magdaramdam yung asawa niya, 'di ba? Yung anak niya mm, magdaramdam din, ano? Kaya mm, minsan nilalagpas ko na lang. Total iniisip ko mm. rin lang naman, kaya mo lang naman nasasabi yan kasi die hard ka, ng MCGI, 'di ba? Oo. Oo. So, sa mga ibang Or naman anggulo, Brad, puwede naman tayong sumagot, pero be respectful. Hindi naman natin sila kailangan awayin, eh. Like every time na sumasagot kunwari nati-trigger ako, ta's every time na sumasagot ako sa mga nagiging keyboard warrior ako, I do not oo. use harsh words. Pero I do not use harsh words, I do not use bad words. Pero firm ako dun sa paniniwala ko. Sinasabi ko yung point of view ko na in a firm and confident way to let them know na hindi ako agree dun sa ano, kasi we're allowed to disagree, Yes, correct. and but we need to be respectful. We don't need to be calling names, saying bad words, saying harsh words. We can coexist respectfully with different opinions. Yes, yung nagkakaroon ng exchange of ideas, ano? At yun, Yes. napaka-helpful nun, 'di ba? Ang masama lang siguro, bawalan mo yung iba makinig doon sa mga taong nagbibigay ng kanilang opinyon. Parang yung pino-point Exactly. natin ni CJ, Ate Pat, ano, nagkausap kami ni CJ. 'Di pinoint ni parang CJ, ah, sa podcast niya, yung pagbibikini, lalo na sa beach, ano? Kasi diyan yata Oo. sa inyo, sa US, sa Canada, napaka-open yan, 'di ba? Dito lang Opo. naman sa Pilipinas conservative, na pagka magbe-beach ka, naka-pajama ka pa, eh. Oo. Oo, yung takip na takip ka, 'no? Eh, yung Pero pero kuya, kahit dito, takip na takip dito kasi malamig ang tubig dito, eh. pero Kaya bihira din yung nagbibikini dito sa UK. yung Mero tipong ala-MCGI ang datingan? Hindi, ang tawag nila dito wetsuit. Yung parang mga Okey. scuba diver, yung balot Okey, talaga okey, buong okey, katawan, okey. Oo. gano'n sila dito kasi malamig ang tubig. Kung hindi naman malamig, puwede 'Pag naman? hindi malamig, 'pag init, dun na sila naghuhubad. Okey, okey, okey. So, ang pino-point ni parang CJ ron, masyado kasing conservative. So, point of view ni parang CJ yun, paniniwala niya yun, Mm, then let it go. Halimbawa, tungkol sa pagtatato, yun ang kanyang point of view tungkol sa, take niya tungkol sa pagtatato, di point of view niya yun, Ba't kailangan mong awayin mm. si parang CJ kung yun yung kanyang paniniwala? Yun na nga ang punto ko. Ang gusto kasi ng iba ay hindi dapat maging gano'n. Bakit gano'n? Pabayaan mo siya kung yun yung point of view niya, hayaan mo siyang Oo, you mabuhay sa can mundo niya. you can tell him naman, or you can tell the people with the merong ibang point of view, your own point of view. Pero you don't have to parang hindi mo kailangan na ipilit yung point of view mo sa point of view nila na mabago yung point of view nila. Hindi gano'n. Parang you can just, alam mo yung parang nag-e-exchange lang kayo ng ano nyo, ng ideas nyo na kunwari sa kanya ayaw niya yung mga nagtatato. Ako gusto ko yung mga nagtatato. For me, yung tattoo is, for me, it's an An art. It's art, an it's a body art hmm, para sa akin. Like talagang marami akong ina-admire na may mga tattoo, tsaka yung mga artist na gumagawa ng mga tattoo. So for me, it's not a bad thing. Pero oo. sa ibang tao, para sa kanila siguro ayaw nila kasi madumi tignan.
Pero Oo. that's their point That's of their view. point Hindi of nila view, kasi 'di ba? oo. So, Mm, magkakaiba kayo ng prinsipyo at saka ng pananaw pagdating tungkol dun. So, bigyan mo na lang siya ng respeto, 'di ba? Ang nangyayari, exactly. eto na nga, Ate Pat. Noong ipino-point daw yun ni paring CJ, merong isa naman, ay binabawalan yung kanyang mga listener na wag nang makinig kay CJ. Dahil ang tinuturo raw ni CJ labag sa Biblia. Ayun. Ayun ang pinupunto naman sa'kin ni CJ ron, bakit gano'n, Brad DK? Bakit kailangan na, ikahon niya? Meron kasing meron kasing isang bagong litaw ngayon, hindi ko Oh, rin mapangalanan, bagong litaw na meron siyang inaakay na mga miyembro, binabawalang makinig sa ibang mga pananampalataya. Ano, lalabas ano, Kulto in the Making na naman, second version. ano yun, Exeter din? Oo nga raw, sabi ni parang CJ, Exeter daw, tapos Bible Bible preach dun sa kanyang inaakay, sinasabihan daw yung kanyang mga inaakay, 'wag makinig sa ibang paniniwala dahil nakakapinsala daw ng kanilang, pinaniniwalaan. Ba't gano'n? Ba't kailangan ikahul ulit? Mali yun. Oo, mali yun, kulto na naman yan. Kulto in the making na naman tayo, 'wag Oo, 'wag maniwala at tumingin sa iba. mali yan. Oo, maganda nga yung maraming napapakinggan, 'di ba, Ate Pat, ano? Totoo, totoo. Nung umpisa nga, ganyan nga yung aral ni Brother Eli nung umpisa. 'Di ba sabi niya magsiyasat kayo ng ibang pananampalataya. Kaya ka nga bago bago kayong mag-ano, nung umpisa ganyan siya ta's nung naglaon na lang parang kino-close na lang nila tayo sa ano, sa ibang spiritual, practices, 'di ba? Like bago ka madoktrina ay bago ka umanib during the doktrina, ine-encourage nila na magsiyasat ka. Pero 'pag nasa loob ka na, bawal ka na magsiyasat. Bawal ka ng bawal ka ng mag-explore ng other ano, spiritual practices or spiritual theories, mga ganyan. And I think it's a very classic sign of cult behavior talaga. Oo, oo, gano'n nga nangyari, 'di ba panahon ni Bes, magsuri kayo, siyasatin niyo bawat espiritu. Dito tatanungin ko si paring Edwin, magsuri kayo, magsiyasat kayo bawat espiritu. Ngayon kahit kami, 'wag niyo kaming basta-basta paniwalaan, may Biblia, gamitin niyo Biblia niyo. Aba, noong bandang huli hindi na gano'n. Ang sinasabi doon sa unang Juan daw 4:1, Pat, alam ko hindi ka Bible reader, sabi do'n, "Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos." Tingnan mo 'tong punto na 'to, Pat, Oh, inyong subukin kung sila'y sa Diyos. Hindi naman sinabing kung kami ay sa Diyos. Ang sinabi diyan, oo nga. subukin nyo kung sila'y sa Diyos. So, ang susubukin, yung labas ng religion. Pero yung nasa Oo, loob, hindi naman sinabing kung kami ay sa Diyos. So, lalabas, yung nasa loob, hindi mo nasisiyasatin. Di ba? Nagkaroon ng twist, di ba? Ano kaya point of view oo. rito ni parang Edwin? Edwin, nandiyan ka? Yes, boss. Magandang gabi po ulit. O, anong point of view mo sa ganyan? Di ba dati naririnig mo naman sa panahon ni Bes, subukin nyo lahat ng espiritu, pati ako, subukin nyo. Nung nag-iba na, nawala na si Bes, aba, iba na yung timplada. Yung nasa loob, hindi na raw dapat subukin. Ano point of view mo dyan? Oo, Boss DK, kasi kanina sabi mo, dati kasi pagka ikaw nasa doktrina na ma-attend ka ng mass indoctrination, bibigyan ka ng Biblia, bro, para ikaw magbasa. Tama? Oo, correct. O ngayon, nung lately, sabi ni Bes, mga kapatid, pagdating sa Biblia, paubayad nyo sa akin to. Di ba? Oo, Yun ang siya na sabi lang. niya. Oo. Oo, siya na lang. Ibig sabihin, pagdating sa Biblia, abe, akin na 'to. Wag niyo na akong agawan ng ano dito, ng papel at Na dito rule. master ko na 'to, 'di ba? Oo. Oo. O ngayon, doon naman sa sinasabi mo na subukin, bro, ang sabi ano, so ano, hindi naman eka sinabing kami, sila, Oo, 'di ba? yun ang pinupunto, Anong tingin mo doon? Ano 'yan, bro, parang wala lang yang iniwan doon sa ano, sa debating walang kibuan. Parang gano'n lang 'yun, 'di Bakit? ba? Wala namang gano'ng debating walang kibuan sa Biblia, bro, 'di Ah, ba? oo nga, Para bang ano,
Meron bang away na walang kibuan? Kaya nga sabi ni Brother Willie nun, "Eh, di pagka ika ganyan na ganyan puwede na rin ika mag-basketball ng walang bola." Oo nga 'no. 'Di ba? Maglaro kayo Oo. basketball, walang bola. Eh, sama Yes, mo na walang oo. court. Yes, kasi Brother DK, Sister Pat, 'yan yung mga ano, yung mga gimmick nila nung araw para yung mga miyembro, mabilis nilang mapapasok sa samahan. Mm, Oo, totoo kasi 'yan 'yan. yung mga ginagamit nilang method para yung mga, nagpapadoktrina, magmadali na mabautismuhan. Oo. Mm. Madami Pasi silang tactics 'no? Oo, yes, pasensya sila hindi tumalab sa'kin yung taktika nila Brother DK, go. Oo nga, eh. Paano tatalab sa'yo yung taktika nila, eh, mas mautak ka kaysa sa kanila, nag-asawa ka nga ng advance, eh, 'di ba gano'n? Yes, oo, Brother Oo, DK. oo. Gano'n lang din pati Pat yung sinasabi natin ano, dito sa ating mga viewers tonight kasi may iba-iba tayong point of view, eh. Ikaw ba meron kang example? Ako magbibigay ako example sa ngalan ng pag-ibig. Sige Dedicated kuya. kay Emotera Vlog, saka kay Uy, Jessa May. Yung mga yan puro love life ang ano niyan, eh, pinag-uukulan ng pansin, eh. Oh, eto 'di ba may sinasabi sila, "Pagka mahal mo ipaglaban mo hanggang sa huli." Oo, ano, parang napailing ka lang, Pero meron silang point of view sa kabilang banda. oh, Eh, kung mahal mo, pakawalan mo kung saan siya magiging masaya. hmm, Oh, ano tingin mo dun? Kasi merong mga point of view minsan, halimbawa sa isang relationship ano, mahal mo siya ano, oh, mahal mo yung mahal mo halimbawa yung babae o yung lalaki. So, ipaglalaban mo siya hanggang sa huli kasi mahal mo siya, eh, okey? oo. Kaya lang yung balik ng pagmamahal sa'yo, hindi kasing lebel ng ibinubuhos mo. Kasi Mm, sa isang relationship kung hindi pa mag-asawa, maaari hindi kanya type, maaari merong ibang nagpapasaya sa kanya. mm, Kaya lang mahal mo siya, eh. So, gusto mo talaga siya at gusto mo talagang ipaglaban na makuha siya. Kung lalaki mm, ka, gusto mo talagang makuha yung babae. Kaya lang, parang pakiramdam mo mahal ng babae na yon yung ibang guy. So, ano ang mm, gagawin mo bilang isang lalaki? Ipaglalaban mo ba yung pagmamahal mo sa kanya dahil mahal mo siya o papakawalan mo na lang siya dahil mas alam mong mas masaya siya sa piling ng iba? Nakukuha mo yung point of view ron? mm, mm. Depende sa situation nga talaga, 'di ba? And the point of view nung mga taong involved. Kasi kahit na yung ganyang situation or ganyang example na sinasabi mo, Brad, mahirap mahirap mag-decide or mahirap magkaroon ng opinion kasi it's every situation is very complex. Hindi lang siya basta-basta ganun lang. So like ipaglalaban mo ba or hindi mo ipaglalaban dahil sa pagmamahal? Either way, kahit na anong gawin mo, mahal mo pa rin siya. Pinakawalan mo siya or pinaglaban mo pa rin siya, ay pinakawalan mo ba siya or pinaglaban mo, mahal mo pa rin siya, ginawa mo yon dahil sa pagmamahal. Oo, at dito papasok nga yung again mali na ginagawa ng marami. "Ay hindi, dapat yan ganito." Hindi nga, eh. Ayun yung pangit kasi, eh. Yung gusto mo, yun yung masusunod. Point of view mo yan, eh. Iba yan sa point of Mm, view niya. So, ang point of view is, yung isa tungkol sa prinsipyo ng paglaban. Yes, mm, ipaglalaban mo siya hanggang kamatayan kasi, ay, ibig sabihin niyan, hindi mo lang siya mahal, di ba? Yun ang sasabihin hmm, ng iba, eh. Ibig sabihin niyan, hindi mo siya mahal kasi hindi mo siya ipinaglaban hanggang huli, eh. 'Di ba? Pero dapat mm. maintindihan mo yung kabilang point of view, na ano yon, na mayroong point of view tungkol sa respeto ng kalayaan ng minamahal, Yes. 'di ba? And Kung pagmamahal din yun. at pagmamahal din yon, na kung sakali man halimbawa nakikita mo, okey 'pag pinaglaban ko siya, makukuha ko siya. Pero ano kinabukasan niya sa'kin? Ang kinabukasan niya sa'kin, maglalakad kami papunta ng Iloilo, lakad. Pero kung yung lalaki na yon na mahal niya naman, ang makakasama niya, mag-e-eroplano sila dahil may pera yung guy.
So, bagaman mahal kita, pwede na kita sigurong pakawalan. Bunga ng pagmamahal ko sa'yo dahil mas may sinabi siya kaysa sa akin. Ako, hampas lupa lang, siya naman may sinabi, kaya ka niyang ipa-ospital. 'Pag nagkasakit ka, ang ibibigay ko sa'yo, dahon ng atis. Yung lalaki na yon, dadalhin ka sa ospital. 'Di ba? So, anong point of view mo ron? Maari ang point of view mo ron, teka lang, ay hindi mo mahal yon kasi hindi mo pinaglaban. Hindi, ang point of view kasi nung isa ron, ay hindi, kasi nga binibigyan ko siya ng kalayaang magmahal ng iba bilang respeto sa kanyang pagmamahal. Hmm, 'Di ba 'no? mm, Ang hirap minsan oo. tipat ano, may kanya-kanyang point of view, kaya papasok talaga diyan ng respeto, 'di ba? Exactly, dun talaga tayo. Respeto hindi lang dun sa nagde-decide, kundi kung para saan niya ide-decide. Kasi kaya naman niya dineside yung kahit ano man i-decide niya whether ipaglaban niya or i-ano niya, i-give up niya yung pagmamahal niya is kaya niya dine-decide yun kasi nirerespeto niya yung tao na mahal niya kung ano yung desisyon nila. Kasi kung hindi naman siya mahal nung tao na mahal niya, then what's the hindi rin siya magiging masaya kasi kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo mahal ka rin nila. And kapag hindi ka nila mahal, there's no What's the point, point 'di ano, ba? So, lalo na kung ikaw mm. lang yung nagmamahal, 'di ba? Exactly. Parang I'd rather have someone who loves me kesa yung taong mahal ko nga pero hindi naman ako mahal. So, hanap na lang ako ng taong mahal ko na mahal din ako, 'di ba? Oo, yung magiging compatible kayo, 'di ba? Oo, Oo. So, diyan po sa mga punto na yan, diyan papasok ang point of view. 'Di pa tayo exactly. nag-i-start. Ate Pat, binibigyan lang naman po namin kayo ng mangyayari dito po sa programa na 'to, na dito po ang ating mga saloobin, ang ating mga talakayan ay walang sasabihin tayong, mali ang point of view mo." Hindi. Mm. Kalayaan niyo po at karapatan na magsalita dito po sa aming platform. Kung ano man 'yan, makakaasa kayo ng kahulugan ng salitang respeto. Opo, this is a safe space, and I myself promise that I will support and I will remain respectful with whatever your experiences, your stories, your opinions, and your thoughts are. And kaya ako pumayag na mag-co-host din is because naramdaman ko dito sa Pause and Ponder na they heard me, they saw me, and they valued me. And gusto ko maramdaman din ninyo lahat 'yon na na pinakikinggan kayo, nakikita kayo at vina-value kayo na hindi kayo nag-iisa. Yon. At meron ka bang mga nakalinya riyan? Ako kasi marami akong nakalinya rito, na gusto kong hingan ng Kuya point of Logix, view, diyan ka pa? Ay, oo, oo, Tipat, nandito pa. Oo, Tipat, Ako nandito hindi pa. Sorry, 'yan. nakamute na naman, eh. Meron ka bang mga nakalinya riyan? Kasi ako marami akong nakalinya rito, na gusto kong hingan ng point of view ng ibang mga nasa loob ng Zoom. Gano'n ba? Sige, pangunahan mo na kuya kung mukhang mas maganda yung mga linya mo diyan, eh. Kasi meron naman akong konti-konti dito pero hindi naman, okey naman din kapag kunwari ano na lang, ikaw muna. Hindi, ladies choice, ladies choice. Ladies choice Oo, ba? ladies first. Ay Sige, naku. umpisahan mo, magbigay ka ng isang example, Tipat. Oh, sige. Merong nag-message sa'kin, gusto niya maging anonymous, so hindi ko sasabihin yung pangalan. Sabi niya, "Tagalabas ako ng iglesia. Ano po kaya ang masasabi o pagkakaintindi ng mga nakakaunawa ng talata na 'to? Sa MCGI kasi bawal ang alak, 'di po ba?" Tapos yung talata is Ecclesiastes 9:9 verse 7. Yung yumaon ka ng iyong lakad, kumain ka ng iyong tinapay na may kagalakan at uminom ka ng iyong alak na may masayang puso, sapagkat tinatanggap ng Diyos ang iyong mga gawa. So ano siya Brad, like hindi siya kaanib, hindi siya kapatid, tinatanong niya kung ano yung view natin sa talata na ito. And like parang ano kasi siya, siguro parang kina-question niya bakit sa MCGI bawal ang alak, pero sinasabi naman dito is, sabi niya, uminom kayo ng inyong alak dun sa talata na may masayang puso, 'di ba? So like parang I think tinatanong niya is yung shine-share niya yung experience niya na bakit
bakit merong contradicting verses na gano'n sa aral? Ano sa tingin niyo, mga kasama, mga kaibigan? Oo, sa mga bagay na 'yan talagang kakailanganan natin yung mga wizard sa Bible, eh, 'no? Paring Edwin, meron ka ba Oo. idea diyan? Kasi, Ecclesiastes ano, tapos sa Bagong Tipan, utos kasi sa atin sa MCGI bawal ang alak, eh, 'no? Pero kina-clarify kasi ni Bes 'yan, eh. Ano bang alak Mm, yung bawal? Merong alak na laon, meron namang alak na bago. Yung alak na bago hindi naman nakakalasing, hindi fermented, so permissible sa atin. Pero ngayon bago na yung doctrine ng MCGI, eh. Bawal ano na na? absolutely ang alak, eh. Dati panahon ni Bes 3% puwede pa, eh. Totoo 'yan, naalala ko 'yan. Kaya nga even nung kapatid ako dito sa UK, actually hindi lang 3%, up to 5%. Sabi nila narinig ko yata, eh, kasi yung Kali is 5% yata yun. Tapos Oo, iniinom ni, I think ni Daniel Razon while oo. he is socializing with other, coworkers sa ano, sa media. So umiinom daw siya ng Kali and they said it was 5% and sabi nila okey lang daw basta, ano, less than 5%. So uminom ako dito ng ano, ano bang tawag dun, um, yung basta meron akong paboritong 5% na ano Oo, dito na hindi masyadong matapang, eh. So yun, I mean like, so parang sabi nila puwede naman, 'di ba? oo, Kaso, pero ngayon totally bawal na kay 1%, kay 2 basta may alcohol. sinabi talaga nila ulit yun? Oo, bawal na raw. Hmm. Ngayon may Hmm, iba-iba ng mga perception or pananaw ang ibang mga Exeters tungkol diyan. Ang sinasabi ng iba po riyan, siguro nakakawala ka na rin lang naman sa kulto, ang masama siguro yung uminom ka ng alak excessively, na inaabuso mo na yung pag-inom ng alak, na dumadating ka na sa punto na nawawala ka na sa wisyo at nananakit ka na ng kapwa mo. Pero kung umiinom ka exactly. ng alak na hindi ka naman naglalasing totally, in moderation or symbolic joy, ika nga, parang alam mo yon, 'di ba pagka may mga social gathering kayo, may mga wine-wine ng ganyan, 'di ba? May Mm, diyan sa inyo, Ate Pat, normal 'yan, 'di ba? opo, normal yun. Ayun, kung sakali bang gano'n, yun ba, makakasama sa'yo? Magiging dahilan na ba yun para dalhin ka ni God sa impyerno dahil nakipag-social gathering ka na nag-shot ka ng isang wine na hindi ka naman inom ng gin bilog? 'Di ba gano'n ano? And I think Oo, kahit na hard liquor man yan, like let's say mabibigat na liquor, and as long as hindi ka naman yung lasing na lasing talaga and you don't do it every single day. Yun ang point of view point ko of view mo kasi, yun, 'di ba? Oo, anything in moderation is good. oo, Anything is in moderation. And in fact, um, merong study na ano, na parang hindi ko na don't quote me on this, hindi ko na alam kung nasaan yung study na yun, pero may nabasa ako matagal na yung mga taong may mga matatanda na isa sa mga routine nila is they drink around 100 to 200 mils of red wine every night. And it's ano, parang ginagawa nila yung routine para for their health. I don't know what the science behind that is, pero parang merong study na it actually works, parang ganon. So somehow, kasi yung red wine, it's from ano, 'di ba? It's from grapes. oo. It's from grapes. So somehow it's ano, it's healthy. Pero in moderation, hindi yung araw-araw ka nga umiinom pero like 2 bote naman ng red wine, 'di ba? Ang tinoma Ganon. mo, 'di ba? Oo, iba Kahit na yun. 1% man yan, magiging 99% din yan, 'di ba gano'n? Exactly, exactly. So ako, ang point of view ko sa alak, sinabi nga dun, parang I think is in moderation, kahit na sabihin na, kasi it doesn't matter kung ano yung percentage na yan eh. What matters is you do it in moderation. Kunwari, nag-shot man ako ng maliit na 40% na, alam mo yung ano Brad, kuya, yung sa Italy, merong ano sa Italy eh, merong local na alcohol called limone. Limone?
Oo. Parang gano'n, lemon siya, tapos shot siya, tas sobrang sobrang ano niya, sobrang tapang niya, like mga 35% yata siya or 40%. Tapos nung birthday ko, kasi mexit na ako, 'di ba? So siyempre sabi ko, "Uy, gusto kong mag-ano, gusto kong maka-experience kung anong anong pakiramdam ng ano, ng ng hindi naman hard liquor, pero yung medyo mataas na percentage." So triny ko, nag-shot ako ng isa. Grabe, ang warm sa ano, ang warm sa throat, Oo. tapos iba yung pakiramdam, naging tipsy ako for like 10 minutes. Tapos alam mo yung pakiramdam na parang nahilo ka, tas ganyan. Tas after 30 minutes, medyo okay na ako ulit. Alam mo yun, parang even though it's hard liquor or even though it's a high percentage alcohol, hindi naman ako nag-shot ng 5, 'di Oo. ba? Hindi naman ako nagpakalasing. And that's what you do. You do it in moderation. And minsan, yung ibang tao kasi wala silang disiplina, nagugustuhan nila yung after effect nung mga ganitong bagay, and doon nagiging masama. And anything without discipline is bad, kahit pagkain, kahit normal na pagkain lang. Pag hindi mo dinisiplina yung sarili mo na kumain ng kung ano yung kailangan lang ng katawan mo, tataba ka ng tataba, 'di ba? Oo. Kasi kung ang magiging basis mo lang, "Ay, iinumin mo 'yan, yang wine na 'yan," eh, masama 'yan sa katawan. Dahil sabi ng comment dito, sabi daw ni KDR, "No amount of alcohol is safe daw," sabi dun sa kanilang narinig. So, hindi safe yung uminom ka ng kapirasong alkohol na yon. So, ininom mo, ikasususpindi mo. Eh, yung kumain ka ng sugar, ikasasama mo yun, eh, 'di ba? Exactly, O, eh, papaano yun? exactly. Hindi mo ikasususpindi dahil sugar siya. Eh, baka nga yung red wine na yun may health benefit pa sa'yo kahit papaano, eh. Exactly. Tsaka alam mo ano, kuya, nagiging blind followers na lang yung MCGI. Kasi napansin ko over the years, anything na sabihin ni KDR or ni EFS, anything na sabihin nila, tinatanggap nila without criticism. Like hindi nila tinatanong, saan mo naman nakita yung sinabi mo? Hindi sila nagtatanong like, sinabi nila any amount of alcohol is not good for you. Eh, saang study mo nakita yan? Paano mo nalaman yan? 'Di ba? Oo nga, eh. Parang tinatanggap na lang nila lahat ng sabihin nila, kahit na parang kung iisipin mo, saan mo nakuha yung ganong wisdom? Saan mo nakuha yung ganyang knowledge? Parang hindi naman totoo yan, 'di ba? Oo. Ayan na nga, diyan na nga papasok ngayon. Maaari magkakaroon na ng conflict diyan ano, pagdating sa religious aspect and sa, social aspect ano. Sabi rito ni JC Mendoza, "Alak is part of socialization, lalo na 'pag may meeting kayo ng mga boss. Ang masama, ang uminom ka sa cabaret na may babae, ginawa mo talagang bisyo. Pero mas masama yung ipokrito, bawal ang alak pero Ex nagtayo ng Area 52." Oh, yun. Exactly, 'di ba? Hypocrites din, eh. Tsaka alam mo kuya, isa sa mga na-discover ko sa pag-inom nung hard na yung high percentage na alak is the feeling that it gave me, it made me relax. It made me lose my, alam mo kasi kapag nakikipag-socialize ka, 'pag uptight ka or kunwari merong mga business socialize, minsan ini-introduce nila yung alak sa umpisa para ma-relax yung mga tao, para makapag-enjoy. Yun yung Oo, parang isa yun sa mga reasons, eh. Kasi yung iba sinasabi na, "It's only for socialization." Tapos sasabihin nung iba, "Eh, bakit mo naman kailangan ng alak? Puwede ka naman makipag-socialize with Coke." oo, 'Di ba? So, ako, ang view ko dun is kaya nila kailangan ng alak kasi minsan lalo na kuya, yung mga oo, business people or entrepreneurs, they're very uptight and high-strung people. Hindi sila laging nakaka-relax. oo, So, siyempre 'pag makikipag-socialize ka, gusto mo yung mga bisita mo relax sila, eh, mag-enjoy sila, 'di ba? So, konting alak will help that. And that's why they use, for me, that's my point of view, that's why they use hard liquor. oo. At diyan naman pumapasok yung moderation ano. Gaya Exactly. nga nung isang point dito, halimbawa naman si FPJ daw sabi niya, umiinom po yun ng beer pero mabuti naman tao, maraming natulungan. Ibig bang sabihin nun masamang tao na siya dahil lang uminom siya ng Oh, alak. Habitual na wala ka na mabigay sa pamilya, yan ang masama. Oo nga naman, exactly. oo. Na lahat Exactly. ng kinita And mo sa sweldo mo, eh, pinagtoma mo, eh, sabit na diyan. oo, totoo 'yan. Alam mo kuya, ano ako, eh,
A&E nurse ako, emergency nurse ako, isa yan sa pinakaayoko na bisyo. Kasi isa yan sa siguro more than 30 to 40% ang mga pasyente namin is mga lasinggero. As in, yung mga lasing na hindi mo talaga kahit anong sakit ng gawin mo sa kanila, hindi sila nagigising. Ganun sila kalasing. And dinadala sila sa emergency room namin dito every single day para lang bigyan namin ng gamot para lang mag-sober up sila. And Oo. isa yan sa mga pinakaayokong bisyo kasi bu- bukod sa drugs, like kunwari ang drugs, at least ang drugs mahal tsaka mahirap kunin. Ang alak tsaka sigarilyo, napakadaling bilhin. Kaya napakadaling malasing. Kaya hindi maganda talaga yung sobra-sobra kasi una hindi siya healthy and hindi rin siya sustainable for yourself and for your family. Yung ganun ba? Kaya moderation talaga, tama ka kuya. Oo. May mahabang comment dito si MCGI ADD. English eh. Basahin mo na nga lang Ate Pat yung comment diyan O ano. sige, Hingan ko nga ng sige. point Teka of lang. view si paring Edwin Santiago. Paring Edwin O sige Santiago, ano Kuya point of view Edwin. nyo sa mga ganyan? Dito po sa inyong tinatalakay na pag-inom ng wine ba, Brother DK? Opo, Brad Edwin. Kasi po, Brother DK, ako para sa akin, ano, ang sabi po kasi doon sa Kawikaan 23:20, Oo. huwag kang mapasama sa taong mapaglango. Ibig sabihin yung mga lasinggero. Oo. Oo, yun ang binabawal na samahan mo, yung mga araw-araw umiinom, walang ginawa sa buong buhay kung hindi uminom ng alak. Yun, yun ang pinagbabawal ng Biblia, yung ikaw ay maglasing, Brother DK. Pero pag naman ikaw ay iinom lang, Oh, gaya nun, hindi, social gathering, mga boss mo, mga amo mo, na hindi ka naman oo. magtotomaan doon na parang umaatake kayo ng mga ginbilog. Ano? Yes, Brother DK. Gaya nga po nung nakasulat doon sa unang Timoteo 5:23, huwag kang uminom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Di ba? So, Oo. nire-recommenda pa nga, di ba? Oo, alak din yun, ano? Yes, Brother DK. Kaya ano lang, drink moderately lang. Oo nga, oo nga. Yung iba naman yata masyado na yatang naging banal, ano? As in totally, bawal na sa kanila ang alcohol dahil sabi ng kanilang leader. Oo, kasi Brother DK, diyan pag bawal, bawal. Oo nga eh. Oo. Natatandaan mo ba, ibinawal din ang soft drinks diyan dati? Oo, Brother DK. Bawal na bawal ang soft drinks kasi ang sabi ni Brother Eli nun, ba mga kapatid, tiningnan ko yung yung box natin wala naman ekang laman. Samantalang ekang yung mga kapatid, nakakabili ng soft drinks. Oh, Ang hilig nilang bawal, mangwenta ng ganun, ano? oo, magaling sila sa mathematics Sabi ni Brother Eli, mula ngayon, bawal na ang soft drinks dito sa loob ng pasalamatan. Sabi niya ganyan. Okay. So, kung mo bawal na soft drinks, may paglalaanan na yung pera, ano? Oo, dahil wala ka Wala nang na soft bibilhan ng drinks soft eh. drinks, So, may ilalagay mo na sa sobre, Brother DK. Oo. Talinong strategy rin, ano? Oo, veterans move Parang ikaw. Oo, kamukat-mukat mo, Brother DK. Ilang pasalamat lang na walang soft drinks. Ah. Aba, nung mga after 1 or 2 weeks, aba yung isang truck ng Pepsi tsaka nung 7 Up Bumagsak. ibinababa doon sa tindahan. Oo. Naloko na. 'Di ba? Oo, walang pirmi, no? Oo, walang pirming aral diyan, bro. Kaya talagang nako, Magulo pa patawarin. sa ano eh, magulo pa sa Sangkarekwang Abaka eh, na hinalo ng 7 unggoy na lasing eh. Oo, magulo pa sa isang kartamedang 25 yan, Brother DK. Ano yan, ano yan, ano yan, ano yan? Kartameda. Ano yun? Kasi sabi ng lola ko nung araw may bibilin siyang may bibilin siyang taho. Pakikuha mo nga apo yung aking kartameda doon sa mezzanine. Oo. Yun pala, yung barya, yung mga 5 Gs, 25, Oo. yun pala yung pambibili niya ng taho. Ayos Magulo yun. Biro mo, i-sort mo. Gs, 5, 25, magulo Oo yun, nga. Brother DK. Oo. Oo, hirap. Oo. Oo, ito wala rin pirmi eh, magulo rin eh, no? So, thank you paring Edwin sa point of view mo na yan, Apo. Oo, meron dito si Flor de Luna. Magandang gabi po, Flor. Pwede kayong magsalita if you want. Good evening. Welcome po sa Pause and Ponder
new episode namin ng Point of View. Andiyan po kayo? Flor de Luna. Kung wala pa, sige, balikan ko muna si Ate Pat. Pat, anong comment mo dyan? So tinitingnan ko, hinahanap ko Brad yung ano, teka nawala na naman, yung comment ni MCGI-ADD, Oo. yung inano mo kanina. I think nakita ko na siya. Parang shinare niya parang um, yung sa World Health Oo, sa Organization na WHO. article. Oo. Oo, article. Sinabi doon na there is no, teka nga, hinahanap ko nga ulit. Ano Sige, ba sige, yun? sige. Balikan kita dyan, ha. Yung Sige, mga sige. nasa loob ng Zoom, baka po gusto nyo magsalita, pwede naman po, mag-raise hand lang kayo kung ano man po ang point of view nyo. Si Maverick Nordstrong, meron kang post dito. Gusto mo magsalita, paring Maverick? Sabi niya rito, ayan, sige, go. Ayun, ayun. Ayun. Sisegundahan ko lang yung post ni MCGI-ADD, yung tungkol dyan sa research ng WHO na no So amount yun. of alcohol is beneficial. Ngayon, ipinoint out yan nung magtsuhin nung nabubuhay pa yung matanda na yan nga, research shows that no amount of alcohol is beneficial. Aral ng tao yan. Samantalang ang turo nila sa mga miyembro dyan sa loob ng kulto, huwag maniniwala sa aral ng tao. Samantalang silang nangangaral, bilib na bilib sila sa aral ng tao. Napaka-illogical na ituro mo na huwag kang makinig sa aral ng tao tapos ikaw na nangangaral na naniniwala ka sa aral ng tao. Mali. Napaka-illogical na point of view nila yan na binabawalan mo ng ganito samantalang ikaw ay naniniwala ka. Napaka napakamali. So, yun nga yung sinabi ni Kuya Maverick nga yung shinare ni MCGI-ADD na article ng WHO na tinignan ko naman. Tapos pag mag-aano ho kasi tayo kasi hindi ko nga masyadong binasa yan. Pero ngayon tinignan ko yung article ng WHO na nagsasabi na no alcohol, no percentage of alcohol is safe. Sabi dito, to identify a safe level of alcohol consumption, valid scientific evidence would need to demonstrate that at a below certain level, there is no risk of illness or injury associated with alcohol consumption. So, ibig ko lang sabihin is, yung article nito, kaya nila sinabing there's no safe percentage kasi walang evidence na nagsasabi na kung anong level nagsa-start yung carcinogenic effect ng alcohol. So therefore, as a World Health Organization, hindi sila pwede maglabas ng safe mag-ano ng 5%. Kasi hindi siya nagko-cause ng carcinogenic effects. Kasi yun yung study is about So walang evidence kung kailan nagsa-start yung carcinogenic effect ng alcohol. Therefore, hindi sila makapagbigay ng safe level. Ang advice lang nila is the more you drink alcohol, the higher risk you have for cancer. And the lesser you drink, the less you have. And obviously, if you don't drink at all, you wouldn't have that alcohol related risk of cancer. Pero hindi sila pwede maglagay ng safe levels of of um of of o percentage mismo. Pero it doesn't mean kasi tulad nga nung sinabi mo kuya, yung sugar. Yung sugar 'di ba? Anything na kainin mo or ilagay mo sa katawan mo, meron niyang carcinogenic effect. Lahat 'yan merong tapos hindi na sa ibang pagkain or sa ibang things na pinapasok natin, meron silang research or study kung ilan or kung magkano or kung gaano kadami ang iti-take mo para mag-cause ito ng carcinogenic effect. And merong ibang substances like for example, yung alcohol, hindi nila alam kung kailan nagsa-start yung kung anong percentage nagsa-start yung carcinogenic effect na yon. So therefore, ang maging natin, dahil sa yung mga ganito, there are different studies, tsaka wala ring masyadong studies from everywhere. Ang point of view ko is, just do it moderately. Or kung talagang
kasi minsan yung light and yung moderate, hindi rin natin hindi rin natin, kumbaga parang iba-iba tayo ng perceptive ng light or moderate. 'Di ba? Kunwari para sa Kuya DK, ang moderate drinking sa let's say is one shot of red wine every night. Sa akin too much na 'yon kasi like once a month lang ako once a month lang ako siguro kapag may event, once a month lang ako nag-iinom ng alcohol. 'Di ba? So iba-iba tayo ng perception ng light and ng moderate. So iba-iba siyang ang ano lang doon is kumbaga parang ewan ko, ang perspective ko is like ayokong anong tawag doon? I-constrict yung life ko based on something na hindi naman totally um totally na aligned dun sa buhay na magiging gusto ko. Kumbaga, lahat naman ng bagay kung ang ano nila, kung ang tawag dun, ang perspective nila na bakit ayaw nilang mag-drink ng alcohol kahit 1% lang is dahil sa magko-cause ito ng cancer. Di ganun din sa sugar, ganun din sa carbs, ganun din sa coke, ganun din sa yung mga ganun. Like kung alcohol lang ang isa, kung if you're just gonna stop in alcohol, then why not stop drinking soda? 'Di ba? Oo, 'di ba? Kasi ang effect naman yung study na yan from WHO or the World Health Organization, it's all about the carcinogenic effect of alcohol, 'di ba? Paano yung carcinogenic effect ng Coke, 'di ba? Oh, hindi lang sa sugar ng Coke, kuya, pati yung mga sweeteners ng Coke, yung aspartame, yung mga ganyan, lahat 'yan may carcinogenic effects 'yan, 'di ba? Oo, exactly. Oo, exactly. Tsaka tsaka tama rin yung isa, yung hypocrisy ba na pinagbabawal mo kami lahat mag-alcohol tapos nagbebenta rin pala kayo ng alcohol sa mga business nyo. Ay ano yun? Hmm, oo. Ay nako, kuya, napakagandang point niyan. Napakagandang point niyan. Exactly. Yung salita, oo. Suma- Pabalik-balik yun. Mm. Mm. Exactly. Totoo. Totoo yan. Grabe, alam nyo, basahin nyo lang yung mga comments tsaka mga messages ng mga current MCGI members towards sa mga exiters. Grabe ang panlalait nila. Teka, And in fact, Ate Pat, naku, oh, hindi narinig yung sinabi ko, nakakainis. Sandali lang. ay, Teka lang, di Ate ba Pat. narinig? Oo Sige, eh, go. sayang uulitin ko ha. Ate Pat, Sige sayang lang, eh. go. Sige, go. Paano ko ba i-rephrase to? Kasi nag-mute kasi ako dahil maingay din sa background ko. Ang Mm-mm. sinasabi ko lang po rito, mga ka-pause and ponder, ang higpit natin pagdating sa alak. Pagka nga halimbawa, nabalitaan nila, nag-shot ka, baka ikasuspindi mo pa eh.
Eto nga ang problema, eh. Ang higpit-higpit natin pagdating diyan sa alak, parang ang turing sa atin 'pag uminom ng alak, nakagawa ng kasalanang napakabigat to the point na ikinasususpindi pa ng iba. Pero bakit pagdating naman sa mga panglalait niyo, pagdating naman sa mga pang-aakusa niyo, lalo na sa mga exeter, napakaduhapang niyo. Mas bulgar kayong magsalita ng masama sa mga kasamahan niyo, dati sa MCGI. Hindi ba kung tutuusin, mas lason pa nga yang lumalabas sa bibig niyo kaysa sa nagagawa ng alak? Yung alak na ininom mo, na ginawa mo lang for the sake ng ah, ah, sa social gathering nyo, yung alak na ininom mo for the sake ng health benefit sa katawan mo, hindi ba napakaliit ng lason na dala nun kesa sa salitang dala-dala ng paninira nyo at bumabasag ng dangal ng mga taong kasamahan nyo dati na mga exeter? Sabi ko nga kanina kay Ate Pat, at least yung alak, ang hangover niyan, sandali lang. Pagkatapos mo isang gabi, gagaling ka na. Pero yung panghuhusgang ginawa nyo, yung hangover niyan, di ba, sugat ang iiwan nyo sa kapwa nyo tao? Yan lang yung pinopoint namin kanina, Ate Pat. Pasensya na, di kasi nila narinig yung mga Mm. point na yun, ano? Sabi mo nga, ang Mm. gandang point to, Ate Pat. Oo, ang napakagandang point niyang ano, yung lason ng salita. Tsaka grabe yung hindi ko naintindihan bakit nila naiisip, bakit hindi nila naiisip na sila yung paniniwala nila na sila yung sa Diyos, pero ganun sila ka-harsh, tsaka ganun ganun kasasama yung mga salitang binibitawan nila dun sa mga taong umaalis. Samantalang we're just exercising our freedom of religion and our freedom of choice. 'Di ba? Like hindi naman tayo bawal umalis eh. Like we can go if we want. Pero bakit kailangan pasamain nyo kami dahil lang sa umalis kami? 'Di ba? Yung salita ng mga binibitawan nila. Meron nag-comment sa akin sa Facebook ko, sabi niya latak lang daw ako. Kasi oo, sabi niya latak lang daw ako, Oo. kaya daw ako umalis kasi latak lang daw ako ng magulang ko kasi inakay lang daw ako ng magulang ko. So hindi daw talaga ako yung ano, hindi daw talaga ako yung ano ba yung hindi latak. Basta yung ganun, parang Oo. extra lang daw ako kaya daw ako natanggal. Oo. And I'm like, really? Kailangan mo kong tawagin ganun? Dahil lang sa hindi ako naniniwala sa paniniwala mo? 'Di Oo. ba, kailangan mong gumamit ng masasakit na salita na latak lang ako? Oo. Anong masama? Banal ba na yun sa ilalim ng kayod? Alam mo ba yung kanta na yun? Banal na aso, santong kabayo. Oo, kuya, naku, napakahipokrito talaga. Tsaka yung in terms of yung sa hypocrisy na yan, kasi Oo. alam mo baka sabihin nila 'pag narinig nila yung discussion natin about alcohol, kasi maraming activists like yung mga sila CJ, sila Kuya CJ, sila Badong, maraming activists 'di ba pinapatamaan yung Area 55. Baka sabihin nila 'pag narinig nila yung discussion natin about alcohol na okay naman pala sa atin yung alcohol, pero bakit natin sila pinatatamaan na nagbebenta ng alcohol? Hindi yung alcohol mismo yung problema natin. Ang problema natin is yung hypocrisy nung pangangasiwa ninyo na nagsasabi na bawal yung alcohol pero nagbebenta sila, hindi yung alcohol itself. Oo, ngayon, Kasi pinangatwiran na for nila us, yan, Ate Pat. oo, Alam mo katwiran nila dyan. Hindi naman ano, gusto talaga ni Bradelli magbenta eh. Kaya lang napilitang magbenta kasi gusto yon at patakaran yon di umano noong cashier niya sa negosyo. Yun yung narinig ko eh. Hindi naman galing anya kay Brother Eli yan. Kumbaga parang may partner yan, business partnership, hindi naman po pwede makapag-business ng hindi may kapartner na local na Brasileiro. Kaya nakibenta na rin. eh di Ang point of bakit pa siya nag-ano, 'di ba? Bakit pa siya nag-business nakipag-partner. kung oo, Oo. Kung may prinsipyo ka't paninindigan, bakit exactly. nakipag-business partner ka? Alam mo naman bawal. Bakit hindi siya humanap ng partner niya Na na sa for hindi business na nagbebenta. hindi oo, Ah, na hindi magbebenta ng alak, Yon. 'di Sabi ba? nga rito ni Edwin Santiago, sabihin mo yan sa pagong. Di ba? Kuya, may gusto yatang sabihin si Kuya Sige, Speechless. sige. Speechless, go. Naunahan na ako eh. Sasabihin ko sana ikwento mo sa pagong eh. Oo
Habol ko lang yung huling nabasa ko, Hindi, yung sabihin mo na lang sinasabi kwento sa nilang, matching na lang. oo, i-add ko lang yung huling nabasa ko doon sa isang nag-comment na sa finals daw magkakaalaman. Yun yung parang trending ngayon eh. Magkita Oo. na lang tayo sa finals. O di, Naisip-isip ko lang, habang wala pa yung finals, bigyan niyo yung pera niyo kay Bonjing. Oo. Parang ganun lang ang naisip ko. Alright, thank you. Ganun ba? Mm. napaka self-righteous nila, tsaka napaka prideful. And kuya, sa ano, yung salita na lang na sinabi ni Kuya Speeches na lagi nilang sinasabi, Diyos naman ang hahatol, na napaka-confident nila na pag ang Diyos humatol is tayo yung mali. Parang ganun yung feeling eh. Kapag sinasabi nila yung, sa finals na lang magkakakitaan, tapos pag sinabi nila na, sige, I respect your ano. Alam mo, minsan may mga members na okay naman na sasabihin niya, I respect your decision na umalis. Diyos naman ang nakakaalam, ang Diyos naman ang hahatol. Parang dahil sa sinabi nila na yun, parang ginajudge pa rin nila tayo. Parang ganun. Parang why do you have to say that? Just respect our decision, di ba? Oo nga. Tapos ngayon, pagka nagsalita naman tayo itong napakasama sa kanila, ano. Ayun, buti pumasok rito si Kawili. Magandang gabi sa'yo, Kawili. Thank you sa pag-join dito sa amin Kuya Logix, sige, Ate Pat. I'm really sorry kasi kailangan ko na sunduin yung anak ko sa Sige, school. oo. Family Pasensya first. na, mag-out na ako. I'm really sorry. I really Sige, like this discussion. paalam ka sa Gusto mga ko pang, viewers natin. gusto ko Ganda pang ng discussions natin Oo, ang ganda ng discussion natin. And andyan na rin si Kuya Willie. So sayang mamimiss ko yung ano niya, Discussion, yung discussion niya. yung bang So chopper mo dyan, nakahanda na. yung alin? Yung chopper mo. Ano yun? Di ba pansundo mo, eroplano? Ay, kuya naman. Di ba? Kuya naman, ano ka ba? Ano ba? Hindi, Lamborghini, pero maglalakad Lamborghini. lang ako dun sa school ng anak ko. Ganun ba? Grabe ka naman. Oo. Hindi, kailangan ko lang sunduin yung mga anak ko. Parehas na sila kasing nasa nursery. Kaya hindi na sila kayang sunduin ng asawa ko na mag-isa. Kasi magkaibang school yung anak namin. Kailangan dalawa kami magsundo. So, pasensya na ho sa mga Yung Bentley mo dyan, nandyan na yung Bentley. Nakahanda na ba yung Grabe Bentley? ha, Bentley I wish. Sige, Ate Pat, thank you Ingat ka sa pagsundo Oo, sa mga salamat anak po mo. sa lahat. Sa lahat po ng nakikinig, pasensya na po at maaga po akong mag-out kasi po yung mga anak ko kailangan ko pong sunduin. Gusto ko lang po sabihin na keep sharing your stories kahit na sa ano lang, yung mag-comment lang kayo, nakikita ng mga ibang tao yan. And minsan, pag nag-share tayo ng mga emotions natin, ng mga thoughts natin diyan sa public forum, parang sometimes kasi yung emotions natin tsaka yung mga experiences tsaka yung mga thoughts natin, kahit na hindi naririnig ng mga taong gusto nating marinig, dahil sa pinopost natin sila in a public place, there is always a chance na yung mga taong gusto nating paringgan nung mga gusto nating sabihin, nababasa nila yon. And somehow, that kind of like validates us na naririnig nila tayo. Kasi minsan yun lang yung gusto natin eh. Gusto lang natin na makita tayo ng mga taong na sinaktan tayo or marinig tayo ng mga taong sinaktan tayo yung point of view natin. So, kung hindi nyo man magawang sabihin sa kanila directly or ikwento sa mga taong nananakit sa or nasaktan kayo, you can share it publicly. Pero kung ayaw nyo rin naman publicly and anonymously, basta gusto nyo lang i-share yung stories nyo, nandito rin yung Zoom na binild ni Kuya Logix tsaka ni Kuya Elios na napaka safe nitong space na to, napakagandang space nito na yung mga taong nandito na lagi is very supportive sila. So masarap na malaman na merong lugar na you can go to, a safe space to share your own thoughts and emotions and feelings. So maraming salamat po sa lahat. I hope you have the rest of the evening have a good discussion po sa inyong lahat. Oo, very well said, Bye-bye. Ate Pat. Alam mo ba yung PAL, yung PAL? Oh, Alam ba meaning ng PAL? ano? Di ba alam yung PAL? Alin yung airport? Ano nga? PAL. Philippine Air, ano ba? Philippine Airlines. May bago na ngayon yun. O ano? Patricia Akis Latak.
Sige, sige Ay, Ate nako. Latak, ingat ka. Parang yun na yata yung bago kong apelyido, Oo, bago Latak. apelyido, Latak. Ate Latak. Ayan po si Ate Ay, Patricia Aquis. Thank nako. you so much. Ingat po Salamat sa po sa lahat. pagbiyahe. Good Thank evening you. po. Good evening, Ate Bye. Patricia. MCGIADD, ako nga sinabihan ako